I'll try next time. Yun lang, at dire-diretso nang umalis ito sa harapan niya, ni hindi man lang nagpaalam sa kanya. Ganun ba talaga ang may halaga pa din? Kahit pagpapahalaga sa isang kaibigan ay hindi niya maika-categorize. Iyon. The pain is succumbing her. Pero kagaya ng dati, alam niya na deserve pa rin naman niya iyon. Ang mahalaga naman ngayon ay may pagkakataon pa rin sa kanila ni Vladimir. Isang malaking bagay na sa kanya ang pagtanggap at pagpayag din ito na bumalik sa kanya. Dapat ay hindi na siya humihingi pa ng sobra-sobra pa. Pero dapat ay hindi habang buhay na ganito kami. Bulong ng isang bahagi ng isip niya. Gustong gumawa ng paraan ni Aryan. Pero paano siya gagawa ng paraan kung sa tuwing sinusubukan pa lang niya ay tinataboy na siya nito? Hindi siya ang klase ng babae na mapilit. Hindi rin siya marunong mangulit. Dahil doon, lalo siyang nahihirapan sa pagpapaamo kay Vladimir. Pero hindi siya maaaring sumuko. Sa kanilang dalawa ni Vladimir, siya ang may kasalanan. Ito ang agrabyado. Kung hindi man niya magawa ngayon, magkakaroon pa rin naman siguro siya ng pagkakataon. Umaasa siya doon. Kinabukasan ay nakatanggap si Aryan ng isang malaking bouquet ng pink na rosas. Hindi pa man niya nababasa ang note na nakalagay ay may hinala na siya kung kanino iyon. Pakiramdam niya ay nabuo na agad ang araw niya kahit umaga pa lang. Sorry about yesterday. Iyon at ang perma ni Vladimir sa dulo ang nakalagay sa card. Binitawan niya ang roses at niyakap ang card. Kung ginagawa iyon ni Vladimir sa kanya, ibig sabihin lang ay naapektuhan ito sa nangyaring pag-uusap nila kahapon. May pagpapahalaga pa rin ito sa kanya. Siguro kailangan lang talaga nito ng oras para maka-adjust sa mga nangyayari. Isang senyales ang ipinakita nito ngayon. Tama lang talaga na umasa siya. False alarm lang ang lahat. Natapos ang kasal ay kibuin dili pa rin ni Vladimir si Aryan. Ilang beses namang sinubukan ni Aryan na makipaglapit muli dito pero tila iniiwasan siya nito. Ilang linggo bago sumapit ang kasal nila ay puro nasa business trip ito, kaya hindi na talaga siya makagawa ng paraan para makalapit dito. Ngunit umaasa si Aryan na ngayong kasal na sila ay magbabago iyon. Makikita ang saya sa mukha ng parehong magulang nila. Ang saya nang matapos ang seremonya. Simpleng butterfly garden wedding ang kasal. Ang kasal na matagal na niyang pinapangarap. Mahilig kasi siya sa mga paru-paro at alam iyon ni Vladimir. Ito na rin mismo ang nagpaalala na iyon ang klase ng kasal nila para masunod ang kasunduan nila. Isa lang iyon sa mabibilang sa daliri ng isang kamay na ginawa ni Vladimir na nagustuhan niya. Piling-pili lang ang mga bisita. Halos mga kamag-anak lang nila iyon. Kahit ang mga ikinukwento sa kanya madalas na mga kaibigan ni Vladimir na nakasama nito noong nasa ampunan pa ito ay wala doon. Sa parte naman niya ay wala din siyang kaibigan dahil wala naman talaga siyang masasabing malapit sa kanya na kaibigan. Masyado siyang mahiyain para makipaglapit pa sa iba. Noon nga magkarelasyon sila ni Jejin, hindi din niya hinahayaan na isama siya nito sa mga social parties na mga kauri nito dahil na din sa ugali niya iyon. Ang alam lang ng lahat ay may non-showbiz girlfriend ito. Maganda ang kinalabasan ng kasal. Kung titingnan mo ang lahat ng aspeto na mabibili ng pera. The venue, the displays, the ceremony, and the food are perfect. Kagaya ng pinapangarap niyang kasal noon pa man. Pero sa kabila ng ganda ng kasal, hindi masasabi ni Arya na lubos na masaya siya. Masaya siya na makita ang saya sa mukha ng mga magulang at pati na rin ng mga magulang ni Vladimir. Nakangiti rin naman si Vladimir. Pero ramdam niya na may mali sa ngiti nito. Napatunayan niya iyon ngayon na nakapagsolo na silang dalawa pagkatapos ng lahat ng seremonya. Tutuloy na ba agad tayo sa Paris? Isang trip to Paris ang regalo ng mga magulang ni Vladimir sa kanila ngayong kasal na sila. Nasabik siya sa ideya na iyon. Hindi naman sa pangarap niya na makapunta roon pero dahil alam niyang makakatulong ang oras ng lugar sa kanilang dalawa ni Vladimir ay nagustuhan niya. It is the city for lovers dahil gusto niyang bumalik ang nararamdaman sa kanya ni Vladimir. Magandang pagkakataon ang lugar na iyon. Hindi pa rin binibitawan ni Vladimir
ang cellphone nito nang umiling. Nope. Kung ganoon ay saan tayo pupunta? Pagkatapos ng kasal ay may sumundo sa kanilang limousine. Ngayon ay nakasakay na sila doon. House. Simpleng sagot lang nito. Kanino? Ours. We have our own? Nagulat na tanong niya. Tumango ito. I bought that house years ago. Dapat ay manambik at maging masaya si Aryan sa sagot na iyon ni Vladimir, pero hindi niya magawa dahil na rin sa tila baliwala lamang na pagkakasabi nito. Really? That's wonderful. Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol doon dati. Sana ay nakatulong ako sa pag-aayos. That was supposed to be my surprise gift to you then, pero ako ang sinurpresa mo. Natahimik si Aryan sa sinabi ni Vladimir, lalo na at naramdaman niya ang pait sa boses sa mga binitiwang salita ni Vladimir. Ipinapakita na naman ito sa kanya ang sakit na ginawa nito sa kanya. Pakiramdam ni Aryan ay tila kinakain din siya ng guilt. Nasasaktan siya sa kaalaman na nasaktan niya si Vladimir. Hanggang sa makarating sila sa bahay na tinutukoy ni Vladimir, ay hindi na nagawa pa muling magsalita ni Aryan. Alam niyang mali dahil sa halip na magpaliwanag siya, pinili pa niya na manahimik. Pero alam din naman niya na may mali talaga siya. Kung hindi niya sana ipinaglaban ang sariling kagustuhan niya noon, hindi sana siya magkakaganito ngayon. Maayos naman sila dati ni Vladimir, pero sinira niya iyon. Now, she was paying the price. Napahanga si Aryan nang makita ang bahay. May kalakihan iyon. Mansion na kung maituturing. Pagpasok nila ng gate ay makikita ang malawak na hardin. Ilang metro rin ang iniandar ng sasakyan nila mula sa gate hanggang sa makarating sa pinakabahay. Pagpasok nila doon ay mas lalo pang napahanga si Aryan. Kahit na hindi niya personal na natulungan si Vladimir sa pag-aayos ng bahay na iyon ay tila nakuha naman nito ang nais niya sa isang bahay. Malaki pero komportableng tingnan ang bahay. Simple lang kasi iyon at tila napaka-friendly ng blue, green, and white interior noon. Ang tatlong paboritong kulay niya. Tila pinagawa iyon ayon sa lahat ng kagustuhan niya. Thank you, Vladimir. I love it. Kilalang kilala mo talaga ako. Nawala lahat ng kalungkutan niya sa pagkakakita ng regalo nito sa kanya. Na-appreciate niya na lahat ng gusto niya ay talagang ipinagawa ni Vladimir. Pero ang pinaka nagustuhan niya sa lahat ay ang kaalaman na sa kabila ng paghihiwalay nila noon ay na-preserve pa rin ni Vladimir ang bahay. Hindi nagkomento si Vladimir sa kanyang sinabi. Maya-maya ay niyaya siya nito sa pangalawang palapag ng bahay. Pinakita nito sa kanya ang master's bedroom. Habang papasok ay nakaramdam siya ng kaba na may kasama ding pananabik. Kasal na sila ngayon ni Vladimir. Sa kabila ng malamig na pagtrato nito sa kanya, hindi imposible na maaaring gawin din nila ngayon ang ginagawa ng normal na mag-asawa. Isama pa na niyaya siya nito sa master's bedroom. Hindi maiwasan ni Aryan na maging malikot ang isip. Kilala niya si Vladimir bilang gentleman. Kahit ang mga halik nito ay mailalarawan niya na gentle din. Hindi din ito gaanong agresibo at nire-respeto siya. Katunayan na doon na inantay pa talaga nito ang pagkakagraduate niya sa kolehiyo para mahalikan siya ng mas maayos. Naisip niya tuloy kung may mangyayari sa kanila. Would he still be the same? Kahit na tila naging yelo na sa panalamig sa kanya ngayon si Vladimir, would he make love to her with fire? Kung may mangyayari ba sa kanila ngayong gabi, magagawa ba noon na baguhin ang lahat ng pagkakamali niya? Magagawa ba noong pabalikin ang damdamin na gusto niyang ipakita muli sa kanya ni Vladimir? Malaki ang kwarto. Inilibot ni Aryan ang paningin sa paligid noon at napansin agad niya ang isang cabinet kung saan may nakataob na mga picture frames. Na-curious siya. Lumapit siya sa cabinet at tiningnan ang mga picture frames. May pumiga na mainit na kamay sa kanyang puso nang makita kung sino ang mga nasa larawan. Larawan nilang dalawa iyon noong mga panahon na maayos pa ang lahat sa pagitan nila. Halos nasa 10 picture iyon. Mga larawan ng mga importanteng okasyon sa buhay nila na magkasama sila at mga larawan kung saan gumagala o nagde-date lang sila.
Bigla niyang naalala ang memorya at lalo niyang napagtanto kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Namiss niya iyon. Napakaganda ng mga ito. Hindi niya maiwasan na mapabulalas. Inisa-isa niya ang pag-aayos ng picture frames. Itinayo niya ang mga iyon pero bago niya pa magawa ang pag-aayos sa iba ay pinigilan na siya ni Vladimir. Itinaob din ito ang mga naayos na niya. Bakit? Nakakunot noong tanong ni Aryan kahit nabaramdam na niya kung bakit ginawa iyon ni Vladimir. Ayaw lang niyang aminin sa sarili dahil masakit. Kaya nga nakataob, diba? Dahil ayaw ko nang makita. Nakalimutan ko lang ipaalis kaya nandyan pa ang mga iyan. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya sa mga sagot ni Vladimir ay hindi pa rin naiwasan ni Aryan na magtanong. Pero bakit? Bakit mo ba ako dinala dito kung ganito mo rin naman akong tinatrato? Vladimir, pumayag ka na magpakasal sa akin. Kapag pakiramdam mo ay nababaliwala mo ako, bumabawi ka sa akin. Pinapadalan mo ako ng mga bulaklak. You did even bring me to this house, to this room. You preserve this house. Pero kapag nakikita mo ako, nalalamig ka sa akin. Nag-iba ka na ba talaga? Sinabi mo na mahalaga pa rin naman ako sa iyo pero bakit hindi ko maramdaman? Sinabi mo din na hindi paghihiganti ang dahilan kung bakit ginagawa mo ito sa akin pero ganoon ang nararamdaman ko. Matamang tiningnan siya ni Vladimir. So, all those things, did it hurt you? Nagyuko ng ulo si Aryan. Ayaw niyang ipakita dito na nasasaktan siya dahil tama lang naman iyon sa kanya. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Gusto niyang tanggapin na lang ang lahat pero alam niyang may mali. Kailangan niyang ipaglaban ang lahat na alam niyang tama. Lalo na ngayong kasal na sila. Paano siya makababawi kay Vladimir kung pilit siya nitong iniiwasan? Susubukan pa lang niyang lumapit dito ay lumalayo na ito. Oo, you deserve it. Tumingala si Aryan. Alam niya na nararapat nga iyon sa kanya pero nagulat pa rin siya na marinig mula sa mga labi ni Vladimir ang mga ito. Hindi na ito diretsyong nakatingin sa kanya. Naglihis na ito ng tingin. Vladimir. Salip na, sumagot ay tumalikod na ito sa kanya. Naglakad itong palayo. Sinubukan ni Aryan na pigilan ito. Hinawakan niya ang kanang kamay nito. Vladimir, please. Mag-usap naman tayo. Ayusin natin ang lahat. Mag-asawa na tayo. Pwede bang ganito na lang tayo? Alam ko na malaki ang kasalanan ko sa iyo noon. Tanggap ko rin kung sasaktan mo ako pero sana ipagbigyan mo naman ako ng pagkakataon na makabawi. Stop it, Aryan. Pupunta lang ako sa study. Saka na tayo mag-usap. Palagi mo na lang ako itinataboy. Anong gagawin mo sa study? Magtatrabaho? Kasal natin ngayon? You should... I don't expect this to you. You've always been shy pero ngayon, tila nagiging nagor ka na. Isa pa, matagal na magkaibigan ng pamilya natin. Alam mo naman siguro kung gaano kalaking kumpanya ang pinapatakbo ko. Lalo na ngayon. You can't blame me if I'm always busy with my work. Wika nito at hindi pa rin humaharap sa kanya. Hindi ka naman dating ganyan. Dahil hindi ka na rin ganoon. Nagsimula na muli itong maglakad. Mas mahalaga na ba ang trabaho mo ngayon kaysa sa akin? Tao ako. May damdamin ako. Mas nasasaktan ako kaysa sa trabaho na iyan. Hindi niya napigilan na mapasigaw. Tumigil ito at sandaling hindi nagsalita. Well, maraming mga tao ang saklaw ng trabaho ko. Kung hindi ko pagbubutihan iyon, mas marami ang masasaktan kaysa sa iyo na iisa lang. Kaya please, spare me the drama. Makikipag-usap ako sa iyo kung kailan ko gusto. Pabayaan mo ako. Total pinabayaan ko rin naman ang lahat ng kasalanan mo na nagawa sa akin noon. Matuto ka na lang na magpasalamat dahil sa kabila ng nangyari, nagawa pa rin kitang tanggapin. Nagwawala na ang lahat ng damdamin sa puso ni Aryan at gusto na rin niyang magwala ng mga sandaling iyon. Pero sa huling sinabi ni Vladimir ay natameme siya. Tama ito, hindi nga dapat siya nagrereklamo dito. Dapat ay tanggapin na lang niya ang kahit anong bagay na maibibigay nito sa kanya. Kahit kalimigan pa iyon. Nagkaroon talaga siya ng isang malaking pagkakamali. Kung hindi lang niya sinira ang dating magandang relasyon naman nila, hindi sana magkakaganoon. Hindi siguro siya makakaramdam ng kahungkagan ngayon.
Kung hindi niya pinairal ang akala niya ay ipinagkait sa kanya noon. Naging matigas ang ulo niya at pinagsisihan niya iyon ngayon ng malaki. Ni sa hinagap ni Aryan, hindi niya man lang naisip na magiging ganoon ang unang araw ng kasal niya. Ngunit kahit ganoon, susubukan niyang magpakatatag. Kailangan niya. Ito ang consequences niya pagkatapos ng lahat. Kailan ka babalik? Naramdaman ni Vladimir ang longing sa boses ni Aryan. Napapikit siya upang gupuin ang damdamin na is-isang naglabasan sa loob niya. He felt guilty even though he loves the feeling that Aryan misses him. Noong magkarelasyon sila, ay sinasabi din naman iyon nito. Pero pakiramdam niya ay may kulang. Pakiramdam kasi niya ay hindi iyon sincere. Palaging siya pa ang una magsasabi dito bago nito sabihin din iyon. Ngayon ay nabibigyang katuparan na ang mga pangarap niya para kay Aryan. Ito ang nauunang tumawag sa kanya. Tila may pakialam na ito sa kanya. Naisa sa boses na rin ito ang mga gusto nitong sabihin. Hindi na ito ang mahiyaing babae na nakilala niya. Somehow, gusto niya iyon. Gusto niyang mag-grow si Aryan na kahit papaano ay matuto itong magreklamo. Gusto din niya na kahit papaano ay hinahabol-habol na siya nito. Na gumagawa ito ng effort na makipaglapit man lang sa kanya at makausap siya. Kahit na ba, kaunti pa lang iyon. Na-appreciate ni Vladimir ang paglapit sa kanya ni Aryan. Ang pagyaya nito ng dinner. Ang pagkukumpronta nito sa kanya at pati na rin ang pagtawag nito sa kanya. Kahit na ba madalas ay hindi niya inaasikaso ito. Knowing Aryan, mahirap para rito ang makipaglapit at ipilit ang sarili sa isang tao. Kaya nga kakaunti lang ang kaibigan at wala din itong maituturing na matalik nitong mga kaibigan. Pero kahit ganoon, alam niya na malaki pa rin ang pagkukulang nito. Masyado siyang nasaktan sa ginawa nito. Hindi ko pa alam. Sasabihan na lang kita kapag natapos ko na ang lahat ng kailangan kong gawin dito. Kinabukasan, pagkatapos ng kasal nila ay lumipad si Vladimir patungo sa Pilipinas. Gusto niyang iwasan si Aryan. Aaminin niyang matinding naapektuhan siya sa nakita dito kagabi. Naramdaman niya na tila nawalan ito ng kontrol. Nagustuhan din naman niya na natuto itong lumaban pero dahil nasasaktan din siya sa kaalaman na nasasaktan ito, kinailangan niyang umalis. Mali man pero malaking bahagi ng isip ni Vladimir ang nagsasabi na nararapat lang naman dito ang sakit. After all, mas matinding sakit ang pinaranas nito sa kanya. Isama pa na tila kay dali lamang para rito na pumayag gayong alam nito ang ginawa sa kanya. Minahal niya si Aryan pero ayaw niyang maging tanga na ganoon na lang kadali na patawarin ito. Na masyadong maging bulag pagkatapos ng lahat. Sinaktan siya nito. Wala siyang kahit anong masama na ginawa rito noon. Lahat ng ibinigay niya rito ay mabuti. Lahat ay purong pagmamahal. He adored her. Pero nagawa pa rin siya nitong iwanan. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Ganoon ba talaga iyon kaimportante? Narinig pa niya na bumuntong hininga ito sa kabilang linya. Fine, kung magtatagal ka pa dyan, hayaan mo ako na lang ang pumunta dyan. Namilog ang mga mata ni Vladimir. Gagawin mo iyon? Why not? Walang pag-aalinlangan na wika ni Aryan. Asawa mo na ako ngayon. Kung nasaan ka, dapat nandoon din ako. I need to take care of you. Sa uling salita nito ay napangiti si Vladimir. Biglang naglaro sa utak niya ang imahe ni Aryan na inaalagaan siya. Dahil hindi ito madalas na magpakita ng affection. Hindi kagaya niya. Hindi nito nagawa iyon sa kanya noon. Minsan ay umaasa siya na balang araw ay magiging kagaya rin ito ng normal na girlfriend. Naaalagaan siya at lalambingin siya. Pero sa tuwin ay naiisip niya na ayaw naman niyang humingi ng malaki para rito. Sapat na sa kanya si Aryan. Ayaw din niyang baguhin ito dahil mahal niya ito sa kung ano ito. No worries, kaya ko sarili ko. Salip ay sagot niya. Kailangan niya pa rin na magpakatatag. Are you sure? Kumakain ka ba ng tama? Baka puro trabaho. I'm alright. Huwag ka mag-alala sa akin. Sigurado ka ba? Narinig ko na masyado daw mainit ngayon sa Pilipinas. Businessman ka. Madalas ka na naka-corporate attire. Baka papawisan ka ng gusto dyan. Baka may heat stroke. Gusto nang matawa ni Vladimir sa mga sinasabi ni Aryan. Ganoon na ba talaga na nag-aalala ito sa kanya? Narinig niya ang sincerity sa boses nito. Kaya naman sa kabila ng mga tila imposibleng pangyayari na pinag-aalala nito, ay natutuwa pa rin siya.
You are overreacting, Aryan. Bumuntong hininga ito sa kabilang linya. I just wanted to take care of you, Vladimir. Gusto ko makabawi sa iyo pero hindi lang iyon. I am missing you. Ilang araw na tayong hindi nagkikita. 2 araw na siyang nasa Pilipinas. Kaiba sa sinabi niya kay Aryan, hindi naman talaga siya nagpunta roon dahil sa business trip. Nagpunta siya doon para takasan ito. Isama din na matagal na niyang hindi nakikita ang mga kaibigan at gusto niyang makibalita naman sa mga ito. Nakalib siya sa opisina sa loob ng ilang linggo. Isama pa na kahit hindi naman siya nakalib ay hindi mahirap para sa kanya na takasan ng mga responsibilidad niya sa negosyo. Kagaya na lang ng palagi niyang sinasabi kay Aryan. Hindi din naman ganoon kaimportante ang kanyang mga business trips nitong nakaraang bago ang kasal nila ni Aryan. Iginiit lang niya iyon dahil gusto niyang magkaroon ng excuse para malayuan ng dalaga. Natatakot kasi siya sa nagiging bugso ng damdamin niya. Kapag napapalapit dito, nahihirapan siyang kontrolin iyon. Nahihirapan siyang maging matigas na siyang dapat na ipakita niya sa dalaga. Apektado pa rin talaga siya kay Aryan. Kailan lang tayo muling nagkalapit, Aryan? Isama pa na madalas na wala naman talaga ako dyan sa tabi mo nitong mga nakaraan. You can't miss me? But I do, Vladimir. I really do. I want to be with you. Napapikit si Vladimir. Napahawak din siya sa kanyang dibdib dahil pakaramdam niya ay naging isang kabayo ang puso niya na may malakas na sumipa. Tumakbo kasi iyon ng mabilis. Nagustuhan niyang nadarama ang mga sinabi ni Aryan. Tila ba napakatotoo noon. Gusto niyang umasa. Gusto niyang maniwala. Tila gusto din niya na pagbigyan si Aryan. Ang pagbigyan ang relasyon nila. Ginagawa niya ng mali ang lahat. Tumatakas siya sa kanyang problema. Hindi naman niya pinakasalan si Aryan para gumanti dito. Gusto lang niyang saktan nito ng konti para naman kahit papaano ay maramdaman rin ito ang sakit na nararamdaman niya noon dahil rito. Para maging patas sila. Ramdam naman ni Vladimir na nagtatagumpay na siya. Pero tama ba talaga ang lahat? Tama na ba na umayo na siya sa gusto ni Aryan at sa gusto din ng puso niya? Napagdesisyon na ni Aryan na magpunta sa Pilipinas. Hindi niya maaaring hayaan na gawin iyon ni Vladimir. Masyado na niyang kinonsinti ang paulit-ulit nitong pagtanggi sa kanya. Kailangan na niyang gumawa ng malaking effort. In the first place naman, alam niya na dapat ay noon pa siya gumagawa noon. Pero dahil sa ilang beses na pag-reject sa kanya ni Vladimir, tila nawawalan siya ng lakas ng loob. Isama pa rin na somehow ay iniintindi din niya na maaaring totoo naman iyon. Pero hindi na ngayon. Kasal na sila ni Vladimir at ramdam niyang patuloy lang nitong ginagawang excuse ang mga business trip para hindi sila magkasama. Nakumpirma din niya iyon nang malamang nakalib naman pala ito pagkatapos ng kasal ayon sa mga magulang nito. Hindi tungkol sa trabaho ang pagpunta nito sa Pilipinas. Nalaman ni Aryan mula sa mga magulang ni Vladimir na sa penthouse ng SAC tumutuloy si Vladimir kapag nagpupunta roon. Napagpasyahan niyang tumuloy na agad doon. Walang tao pero hindi iyon nagpapigil sa kanya para hindi antayin ang asawa. Kahit ilang beses na siyang sinisita ng guard dahil sa kakulitan niyang manatili ay hindi siya nagpaapekto. Ipinakita niya pa rito ang marriage contract nila ni Vladimir para lang magtigil ito na sitahin siya dahil bawal raw pumunta ang hindi kakilala nito o hindi kaya ay hindi inaasahan ng may-ari sa lugar. Nag-antay sa Aryan sa pagdating ni Vladimir. Napag-alaman naman niya ayon sa guard na sadyang doon nga umuwi ang asawa. Umuwi din daw ito doon kagabi. Sinubukan naman niyang tawagan si Vladimir upang ipaalam rito na nandoon siya pero unattended ang cellphone nito. Matindi ang jet lag ni Aryan at gutom na din siya pero hindi siya sumuko sa pagbabaka sakaling ang pagdating niya na iyon sa Pilipinas ang makapagpapabago ng relasyon ng asawa niya. Kailangan na niyang gumawa ng paraan. Hindi rin siya maaaring umalis dahil baka kapag nakaalis siya ay dumating ito. Ayaw niyang mawala ang pagkakataon. Titiisin na lang niya ang mga sakit, gutom at pagod. Lilipas din iyon. Dumating naman si Vladimir pagkatapos ng mahigit 5 oras. Rumihistro agad ang gulat sa mukha nito nang makita siya. Mukhang wala itong kaalam-alam sa pagpunta niya kahit na ba ramdam niyang pinag-uusapan na sa buong opisina ang biglaang pagdating niya na malaki ang katayuan sa buhay ng isa
sa pinakamalaking boss ng matagumpay na kumpanya. Mabuti naman at dumating ka na, Vladimir. Nangihina na siya pero pinilit niyang patatagin ang boses. Hindi ka na dapat nagpunta pa dito, Aryan. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Masyado akong abala para… ano? Umuwi ka naman siguro kapag gabi, hindi ba? Magkakaroon ka pa rin ng oras sa akin kahit konti. Asawa mo na ako ngayon. Kailangan din na nasa tabi mo ako. Ayokong isipin mo na neglect kita. Kapag nandito ka nga pagkatapos ay madalas naman na wala ako dito sa unit. Sana naisip mo yan bago mo ko iniwan na mag-isa sa Korea. Naramdaman niyang bahagyang natigilan si Vladimir sa sinabi niya. Matagal lang na nakatingin ito sa kanya. Binasag naman ng sandaling pananahimik ang pagtunog ng cellphone nito. Naguluhan siya dahil unattended ang tinatawagan niyang cellphone kanina. Pero nang maisip na maaring ibang cellphone iyon ay binaliwala na lang niya. After all, businessman si Vladimir. Necessary na magkaroon ito ng maraming cellphones para na rin paghiwalayin ang personal at pang-business nitong buhay. Ang alam lang niya ay sa pang-personal nito. Nagpaalam si Vladimir at kinausap muna iyon. Pagbalik nito ay may ibinigay itong susi sa kanya. Pumasok ka na. Make yourself feel at home. I need to go. Wait, what? Nalaki ang mga mata ni Aryan. Tatakasan mo na naman ba ako muli, Vladimir? Kailangan ko magpunta sa office ng SAC. Something important came up. At ako, hindi importante ganoon? Nagtatampo na talaga siya. I didn't mean something like that. This is urgent, Aryan. You need to understand. Mukhang nainis si Vladimir sa pagrereklamo niya. Pero kung hindi niya gagawin iyon, kung pananatilihin niya ang pagiging mahiyain niya at madalas na hindi pagbubukas ng saloobin, walang mangyayari sa kanila ni Vladimir. Hayaan niya lamang na maging ganoon kalamig ang relasyon nila. Hindi niya pwedeng hayaan iyon. Nakalib ka, Vladimir. Inamin na sa akin ng mga magulang mo. Maaari ka nang hindi magtrabaho. Tama ang hinala ko na iniiwasan mo nga ako at ginagawa mo rin na excuse ang trabaho na iyan. Gusto na niyang mapaiyak sa sobrang sama ng loob. Nagdilim ang mukha ni Vladimir. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin pero kailangan ko na umalis. Tumalikod na si Vladimir at nagsimulang umalis. Mabilis na naglakad ito papuntang elevator. Kahit ramdam ni Aryan na malapit na siyang panawan ng malay dahil na rin sa tagal ng pag-aantay niya kanina, ay pinilit niyang habulin ito. Nagawa naman niya na mahabol ang asawa bago pa man sumara ang elevator. You're getting into my nerves, Aryan. Inis na sabi sa kanya ni Vladimir nang ipilit pa rin niya ang sarili dito. Sila lamang dalawang tao sa loob ng elevator. Kung hindi ako gagawa ng paraan, walang mangyayari sa atin. Tama na ang pagpaparusa sa akin, please. Hayaan mo naman na bumawi ako sa'yo. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Hindi ko gawain na maghabol pero ginagawa ko dahil gusto kong ayusin ang gulo na pinasok at ginawa ko. Pagkatapos masabi ni Aryan ang mga salita, ay biglang dumiklap ang ilaw ng elevator. Nung unay naisip niyang dahil sa sama ng nararamdaman niya, kaya nangyari iyon. Akala niya nag-hallucinate na siya pero nang maramdaman niyang bigla na rin tumigil ang elevator, hindi lang iyon hallucination. Shit! Wika ni Vladimir na magdilim ang ilaw ng elevator. Tumigil din iyon sa paggalaw. Nawala ang mga numero sa screen. Dumilim sa loob at tila nawalan rin ng hangin. Vladimir? Kinabahan si Aryan. Tinawid niya ang distansya sa pagitan nila at sinubukan na kumapit rito. Naramdaman naman niya ang kamay nito na hinanap din siya. I'm here. Naramdaman niya ang comforting ng tono ni Vladimir. Ibinalot rin ito ang isang kamay sa kanya. We'll be fine. Tumingala siya rito kahit alam niya na hindi niya makikita iyon sa dilim ng kinaroroonan nila. Pero masaya siya na mukhang nag-aalala naman agad sa kanya si Vladimir kahit na ba hindi niya pa nasasabi rito ang tunay na nararamdaman niya. Yumakap siya kay Vladimir. Alam niya na maaaring masabihan siya na nananamantala ng sitwasyon pero kailangan din naman niya iyon. Pakiramdam niya konting-konti na lang ay bibigay na siya sa sama ng pakiramdam. Inihilig niya ang ulo sa dibdib ng asawa. She felt a little comfortable with their position. Ramdam kasi niya na kahit anuman na masamang mangyari sa kanya ay nandoon ito para sa kanya. Aryan, are you okay?
Tanong sa kanya ni Vladimir nang maramdaman ang ginawa niya.